Kaya para sa akin, yung tinatalian sa lieg ng mga kung ano plastic, kung ano man nilalagay nila mga kalapatids, foul yun. Mas lalong iilap yung ibon mga kalapatids. Wala nang ibang paraan sa kalapate na mapasunod natin sila sa pamamagitan lang ng patuka mga kalapatids. So ayun mga kalapatids, narito tayo ngayon sa Flyers Loft. Ayan, welcome back dito sa Boy One Tie Loft mga kalapatids. Ayan, narito yung mga young birds natin. So ngayon, tuturuan ko kayo kung paano yung ginagawa natin mga kalapatids, kung bakit natin sila napapapasok kaagad. So, ang sikreto dyan is ituturo ko sa inyo mga kalapatids. Pero bago yan, ipasyal ko muna kayo dito sa Flyers Loft natin. So tinanggal ko dito yung mga old bird mga kalapatids. Natira lang yung mga flyers natin sa SDR. So, kung papansin nyo mga kalapatids, mga bata-bata pa to mga kalapatids. Para makita nyo mga kalapatids kung paano natin sila tinuruan na hindi tumambay sa labas. Ang sinasabi natin na papapasok natin sila kaagad. Kasi yung old bird natin dito mga kalapatids, nilagay ko sa stock loft natin doon. So, yung mga old bird natin is turo na mga yan mga kalapatids. Kabisado na nila na pumasok kaagad. So, itong mga young bird naman, yung titistingin natin ngayon mga kalapatids. Pero itong si Grisel mga kalapatids kasi yan bago-bago pa lang, hindi pa turo. So itong mga young birds lang natin yung paparandahin natin ngayon mga kalapatids. So makikita natin dito mga kalapatids kung paano at bakit sila napapapasok kaagad pagtapos ng low fly. So ayun, pa-low fly muna tayo mga kalapatids. So, ito, dito yung release door nila mga kalapatids. Ayan o. Bubuksan ko lang to, lalabas na mga yan. Labas, labas, labas. Labas. Ano? Yan, isa-isa na lang lalabas yan mga kalapatids. Ayan o. Oh, yun. Yung si white flight. Yun. Lumipad na mga kalapatids. So ito, natira tong si Grisel mga kalapatids. Tapos yung isang young bird natin na kakaturo lang natin mga kalapatids. Pero okay na din yan. Hinihintay lang natin na kusa na siyang rumonda. Pero ano yan, kabisado na din mga kalapatids. So itong si Grisel mga kalapatids, dito muna siya. Kasi hindi pa tuturo. Ayan, so kakabigay lang to sa atin nung hapon. Shoutout nga pala sa may-ari ng ibon na to, sa nag-gift bird sa atin. Walang iba kundi yung bro natin na si Bro Jeremy Madrid mga kalapatids. Lahat ito ng mga Juston niya mga kalapatids. Ayan o. So susubukan natin ilipad itong Grisel mga kalapatids. Ganda ng kulay oh. First time ko mag-alaga ng ganito mga kalapatids. Ayan, shoutout sa mga mahilig sa Grisel mga kalapatids. Ayan. Comment down below sa mga mahilig sa Grisel mga kalapatids. Naroon sila mga kalapatids oh. Ayan. So tignan natin mamaya mga kalapatids. Mapapapasok natin yan kaagad. So tuturuan ko kayo kung paano yung ginagawa natin mga kalapatids. Kung bakit natin sila napapapasok kaagad. So ayan, nagre-ranging pa sila. So ayan, tanghaling tapat mga kalapatids. Ayan sila oh. Ayan, sumama na din yung isang young bird natin mga kalapatids na tumambay dyan kanina oh. Yung blue bar. So kaya ako tinanggal mga kalapatids yung mga old bird para pruweba mga kalapatids na pati yung mga young bird natin madaling nating natuturuan na pumasok kaagad mga kalapatids. Ayan. So nakikita ko kasi sa mga post ng iba, ang ginagawa nila mga kalapatids, tinatalian nila yung ibon mga kalapatids. Para sa akin, foul yun. Tinatalian nila ng plastic sa lieg mga kalapatids para daw hindi tumambay. Pero para sa akin mga kalapatids, foul yun. Mas lalong natatakot yung ibon mga kalapatids. Hindi na sila dumadapo. At na ano sila na parang naiilang sila doon sa tali na nilalagay mga kalapatids. Kaya tuturuan ko kayo ngayon kung paano yung ginagawa natin sa mga flyers natin para sila'y pumasok kaagad pagkatapos ng love fly mga kalapatids. So ayan, hintayin lang natin na mapagod konti itong mga ibon natin na nag-love fly mga kalapatids. Ayan o. Ayan sila o. Yun. So yun mga kalapatids, hintayin lang natin na mag-low fly yung mga ibon natin ng kahit mga 10 minutes, 5 minutes mga kalapatids, 5 to 10 minutes, tsaka natin sila papapasukin mga kalapatids. Ayan. So para mapakita ko sa inyo na sila'y pumapasok kaagad mga kalapatids, hindi na kailangan ng tali, hindi na kailangan ng kung ano-ano mga kalapatids. Mapapapasok natin sila kaagad. Gawa ng sa ginagawa natin mga kalapatids. Ayan, no? Yan si Grisel. At na lumipad mga kalapatids pero hindi pa yan turo. So viewing pa natin yan. Baka kasi mag-overfly, sayang naman mga kalapatids. Gandang ibon oh.
So hindi natin dito napalaki to mga kalapatids. Ganyan na siya na binigay sa atin. Medyo magulang na mga kalapatids. Kaya hindi natin siya napa-viewing nung siya'y sumisiyap pa mga kalapatids. Ano, atat na siyang lumipad. Pwedeng mag-overfly to pag ganyan na linabas natin sa flyer's loft mga kalapatids. Ready na yan pumitik. So ang gagawin natin mga kalapatids, gawa ng magulang na siya na pumunta dito, na naparito sa loft natin. Gagawin ko mga kalapatids ay titipan ko yan yung pakpak niya. Saka ko siya i-viewing mga kalapatids. Kasi sayang pag nag-overfly to. Ano, kita nyo naman, atat na lumipad mga kalapatids. Ayan, medyo pagod na yung mga ibon natin mga kalapatids. So ayan, nagsibabaan na mga kalapatids yung mga ibon natin. Ayan, after nila mag-low fly. So ang gagawin natin, ipapapasukin natin kaagad. Para hindi sila masanay dyan sa labas, na tumatambay muna bago pumasok mga kalapatids. So ayun, yung isa sa tip ko, pagkatapos nilang mag-low fly, paglapag, papapasukin natin kaagad. Ganon yung routine natin daily mga kalapatids para hindi sila masanay na tumambay sa labas. So ayan, papasukin na natin mga kalapatids. Ayan o. So tignan natin. So magpapasukan na yan mga kalapatids. Pasok. Yan. So napapasok na natin sila lahat. Kahit nahingal yan mga kalapatids, papasok sila dahil yun nga, gutom sila mga kalapatids. Di pa tayo nagpatuka. Yan yung isa sa sekreto mga kalapatids. Unang-una mga kalapatids, bawal silang tumambay sa labas. Pagkalapag nila sa yero mga kalapatids, pinapapasok ko agad. And then nagpapalabas ako sa kanila ng gutom sila mga kalapatids. And then yung ipapatuka ko sa kanila mga kalapatids, konti lang. Ayan. Yung makikita lang nila na may patuka sa loob, at papasok na sila mga kalapatids. Mag-aagawan yan mga kalapatids. Tips ko mga kalapatids, pag nagtuturo tayo ng mga young bird, tayo yung nasusunod mga kalapatids, hindi sila. Ayan. So kung ayaw nilang pumasok mga kalapatids, hindi sila makakakain. Ganun lang, kahit ilang beses na lumabas yan mga kalapatids. Kasi alam nila, pag sila hindi pumasok kagad, di maubusan sila. So yung mga hindi pumapasok nung una mga kalapatids kagad, sinasaraduhan ko yan. Para nasa labas lang mga kalapatids. Hinahayaan kong magutom. Kahit na mga kalapatids, kahit na hindi siya makakain ng isang araw, okay lang. Basta ang importante dito, tayong nasusunod, hindi yung ibon mga kalapatids. Di ba? Pasok sila kagad. Ganyan yung ginagawa ko daily mga kalapatids. Tapos minsan pinapatukal ko dito sa kamay para hindi sila mailang sa akin mga kalapatids. Ayan. Kasi sa ibon, pag ginugulat mga kalapatids, mas lalo silang naiilang sa fanshear mga kalapatids, sa tao. Kaya para sa akin yung tinatalian sa lieg ng mga kung ano plastic, kung ano man nilalagay nila mga kalapatids, foul yun. Mas lalong iilap yung ibon mga kalapatids. Wala nang ibang paraan sa kalapate na mapasunod natin sila sa pamamagitan lang ng patuka mga kalapatids. Wala nang ibang paraan sa kalapate na mapasunod natin sila sa pamamagitan lang ng patuka mga kalapatids. Kailangan tumutuka sila dito sa loob ng loft mga kalapatids. Ayan. And pag magpapalabas tayo ng ibon, kailangan hindi pa sila tumutuka. And pagpapasukin natin sila mga kalapatids, kunti lang ilagay natin. Ayan. So na yan mga kalapatids. Ayun, ordinary mix yung patukan natin. Ayan. So ganyan lang mga kalapatids. Tapos mamaya ulit pag nakapahinga sila, pwede na natin ulit paloflayin. Ganoon ulit mga kalapatids. Papapasukin natin konti lang patuka. And pag na-satisfy na tayo, pag kontento na tayo sa lipad nila na minutes mga kalapatids sa araw, doon na tayo magbibigay ng medyo madami-dami mga kalapatids. Ayun. Tsaka sanayin natin yung ibon mga kalapatids na tumutuka dito sa loob ng loft. Huwag nating hayaan na tumutuka sila sa labas mga kalapatids. Kasi masasanay sila. Natatatak sa isip nila yan na kahit hindi sila pumasok ay may patuka sila sa labas. Ayan. Kaya yung mga ibon ay nasasanay na nasa labas na lang. Kaya kung maaari, sa isip nila mga kalapatids, sana silang ibang tutukaan. Hindi sila makakakain mga kalapatids kapag hindi sa loob ng loft. Kaya tignan nyo, nagagawa Ayan, mga kalapatids. So ang tip number 1 mga kalapatids, pag nagpa-low fly tayo, kailangan gutom yung ibon. Hindi pa sila kumain.
And tip number 2 mga kalapatids, kapag lumapag sila sa low fly, kailangan papasukin natin kaagad. Daily yun mga kalapatids, daily routine nila para hindi na sila tumambay, masanay sa labas mga kalapatids. Ayan. Ang tip number 3 naman mga kalapatids, kailangan matatak sa isipan nila na sila ay makakakain at makakain lang sa loob ng loft. Wala silang makakain sa labas. Ayan mga kalapatids. And syempre mga kalapatids, yung mga pasaway na ibon, yung mga young bird, kailangan madisiplina na habang bata pa sila. At kung tumambay sila sa labas, hindi sila makakain mga kalapatids. Kaya tatatak sa isipan nila yan na kapag pumasok sila kaagad, makakakain sila. Hindi sila maubusan mga kalapatids. Ayan. So, ginagawa ko sa mga tambay na ibon nung una, yun. Sinasaradoon ko yan kasi may sarado yung trapdoor natin, may sarado yan mga kalapatids katulad nung nasa kabilaw. Ayan. So, pumasok sila kaagad. Ganun lang mga kalapatids. And, yun lang para sa ngayong araw. Sana may natutunan kayo mga kalapatids. Yun lang. Like, share, follow mga kalapatids. Bye!